Akala ng marami, ang kalabaw at baka ay simpleng hayop lamang sa bukid. Pero sa ibang bahagi ng mundo, may mga buffalo na sobrang laki na kayang lampasan ang bigat ng kotse at ang lakas ay parang traktora na may buhay. Kaya tara, alamin natin ang mga higanteng lahi na bihirang pag-usapan. At ang number 1, may itsurang parang halimaw na galing sa sinaunang panahon pa. Let's go! Mr. D. Number 12, Bufalipso. Isang kakaibang lahi mula sa Trinidad at Tobago na gawa ng veterinaryong si Dr. Steve Bennett noong 1950. Ang pangalan nito ay pinagsama mula sa buffalo at calypso dahil sa banayad na tono ng isla. Ayon sa mga research, ang mga Bufalipso na pinakamalaki para sa karne sa Cuba ay nagkaroon ng final live weight na humigit kumulang 412 kilos! Grabe naman ang bigat nito. Ang Bufalipso ay ginawa mula sa pag-cross ng Jafarabadi at Badawari na lahi at kalaunan ay hinaluan pa ng Mura, Surti, Niliravi at Nagpuri. Dahil dito, taglay nitong lakas ng mga river type at swamp type buffaloes. Kilala ito sa makakapal at halos parasite-proof na balat. Ayon sa research, ito ang dahilan kung bakit naiibang Bufalipso at ginagawang dekalidad na leather ang kanilang balat. Bagamat hindi ito kasing bigat ng ibang lahi, kakaibang Bufalipso dahil likha ito ng scientist na magsasaka at kilala sa pagiging matibay, makunat at anti-parasite. Number 11, Badawari. Ito ay galing sa mga lalawigan ng Agra, Etawah at Gwalior sa India. Ito ay isang medium-sized na lahi ngunit kilala sa kakaibang kulay at mataas na taba ng gatas. Ang karaniwang timbang ng adultong lalaki ay humigit kumulang 422 kilos. Diyos ko day! Ang katawan ay kulay tansong kayumanggi at may dalawang puting linya o chevron sa liig. Ang mga sungay ay itim, bahagyang kumukurba pababa at palikod bago tumaas ulit. Kilala ang Badawari sa gatas na may napakataas na fat content. Umaabot ito ng 8 to 14%, kaya paborito ito ng paggawa ng mga mantikilya. Alam mo bang matibay ito sa tagtuyot at may heat tolerance, kaya kayang-kayang may init na klima ng Uttar Pradesh at Madhya Pradesh. Number 10, Kalabaw ng Pilipinas. Philippine Carabao, ang pambansang hayop ng Pilipinas. Karaniwang timbang nito ay around 500 kilos pero may umaabot na 700 kilos. Subalit sa karamihan ng kabundukan at bukirin ay talaga namang 500 to 600 lang ang kilo. Ang Carabao ay isang swamp type water buffalo at pangunahing ginagamit sa pag-araro at sakahan. May mababang, malapad at mabigat na katawan at ang balahibo ay medyo gray. Ang sungay nito ay hugis sickle o nakakurba palikod, perpekto para sa paglipat ng lupa sa palayan. Bukod sa pagiging haligi ng pagsasaka, ginagamit din ang Carabao sa karne at gatas, ngunit mas mababa ang produksyon ng gatas kumpara sa mga river type buffaloes. Sa mga Pilipino magsasaka, walang papantay sa sipag at tiyaga ng Carabao. Number 9, Anatolian. Ito ay galing sa Turkey at nagmula pa sa pagdating ng mga Indian buffalo noong ika-7th na siglo. Ang lahing ito ay may katawan na maaaring umabot mula 200 hanggang 500 kilos sa parehong lalaki at babae. Ang kulay ng balahibo nito ay itim na may mahabang balahibo at kadalasang may puting switch sa dulo ng buntot. Nakagawian ng mga pamilya sa kanayunan sa Turkey na pakawalan ng ilang buffalo upang mag-grazing sa tag-init at pinapapasok sa mga madidilim na kwadra sa taglamig. Ang gatas ay umaabot sa 700 to 1,000 kilos kada lactation at may 6.6 to 8.1% na taba. Bukod sa gatas, kilala rin ang Anatolian sa paggawa ng Peyaz Peyniri, isang semi-hard na keso at ayran, ibig sabihin yogurt. Maaring hindi itong pinakamalaki, ngunit ang Anatolian ay patunay na kahit mas mababa ang timbang, maaaring maging mahalaga sa kultura at pagkain ng isang bansa. Number 8, Nagpuri.
Ang Nagpuri or Elichpuri ay isang kilalang lahi mula sa Nagpur, Akola at Amravati sa Maharashtra, India. Ang karaniwang timbang nila ay around 500 kilos. Kakaiba ang mahaba at patag na sungay na nakakurba palikod na parang tabak. Ang hugis nito ay nagbibigay proteksyon sa hayop laban sa mga mababangis na hayop at nagbibigay daan upang madali silang makakilo sa kagubatan. Kadalasan ay itim na may puting bahagi sa mukha, binti at buntot. Bukod sa gatas na 700 to 1,200 kilos sa bawat lactation, malakas at matyaga rin ang Nagpuri para sa mabibigat na trabaho sa bukid. Kung hanap nyo ay buffalo na may espadang sungay, ang Nagpuri ang tunay na mandirigma ng India. Number 7. Mehsana ay isang lahi ng dairy buffalo mula sa Gujarat na resulta ng pag-cross ng surti at mura. Ang karaniwang timbang ng adult 570 kilos. Mas mahaba ang katawan kumpara sa mura at mas magaan ang mga paa. Mas mahaba rin at mas mabigat ang ulo nito. Ang sungay nito ay mas kaunti ang kurbada kumpara sa mura, ngunit mas mahaba at maaaring may irregular na hugis. Kilala ito bilang mataas ang persistency na may milk yield na 1,200 to 1,500 kilos kada lactation. Sa gitna ng Gujarat, ang Mehsana ay parang kwentong pag-ibig ng surti at mura. Pinaghalo ang tibay at mataas na gatasan para sa mas magandang kinabukasan. Number 6. Mediterranean or Italian Mediterranean na buffalo. Ito ang lahing kilala sa paggawa ng masasarap na keso tulad ng mozzarella. Ang adultong mga buffalo na ito ay may timbang na hanggang 650 kilos. Ang kulay at sungay ay kulay itim at kayumanggi or dark gray, at ang sungay naman ay patag sa ibaba at nakatungo palikod at palabas bago tumaas sa ulo. Hay, ang katawan ay compact, may malalim at malapad na dibdib at may maikling likod at puwitan. Ang lactation ay humigit kumulang 270 kilos per day at ang gatas ay umaabot mula 900 hanggang 4,000 kilos na may fat na 8%. Ang taas nito. Sa Italy, halos 80% ng gatas ay ginagamit sa paggawa ng mozzarella na bumubuo ng bilyong euro na industriya at nagpapasweldo sa libo-libong manggagawa. Hindi lang ito malaki, ito rin ay masustansya. Walang mozzarella kung walang Italian Mediterranean buffalo. Number 5. Kundi. Sumilip tayo sa Sindh, Pakistan para kilalanin ang kundi or kundhi. Ang adult na kundhi ay humigit kumulang 700 kilos. Ayon sa Buffalopedia, nagsimula ang domestikasyon ng kundi at iba pang draught animals sa Indus Valley mga 4,500 taon nang nakakaraan. Ang kulay at sungay, ang mga hayop ay kulay itim at may maikling sungay, mas maikli kaysa sa karamihan ng river type buffaloes. Tradisyonal silang pinapalaki kasama ang guya, pinapakain ng iba't ibang uri ng damo, barley at tirang tubo, at hinahayaan din silang mag-grazing. Ang lactation ay humigit kumulang 320 araw at umaabot ng 2,000 kilos na gatas na may 7% na fat. Ang kundi ay patunay na kahit may maikling sungay, may mahabang kasaysayan ito. Number 4. Niliravi. Isa sa pinakamahalagang lahi ng dairy buffalo sa Asia. Sa Pakistan at India ito makikita. Ito ang paborito nilang gatasan. Ang mga adult buffaloes na ito ay umaabot ng 700 kilos. Ang balahibo ay karaniwang itim na may puting palatandaan sa noo, mukha, ilong, binti at buntot. Kilalang lahi sa wall eyes. Isang katangian ng mga mata ay tila may asul na iris. Ang sungay nito ay maliliit at mahigpit ang pagkakakuyom ng sungay kaya akmang-akma sa river buffalo. Ang milk yield ay nasa 1,500 to 1,850 kada lactation. Ang Niliravi ang susi sa pagtaas ng produksyon ng gatas sa Pakistan at India.
Dahil sa mga walleyes nito, madali itong makilala kahit sa malaking kawan. Number 3. Jafarabadi. Ito'y mula sa Gujarat, India at tinuturing na pinakamabigat na lahi ng Indian Buffalo. Ang lalaking Jafarabadi ay may timbang na humigit kumulang 700 kilos at ang babae ay may 620 kilos. Ang mga ito ay napaka-massive at compact. May prominenteng noo at malalaking kalamnan. Ang sungay ay bumabagsak sa gilid ng leg bago muling tumaas, hindi kasing higpit ng mura. Kilala ang lahing ito sa kakayahang lumaban sa mga leyon sa Gir Forest, isang bihirang kakayahan na nagpapakita ng tapang. Malakas din mag-produce ng gatas na may average milk yield na 2,150 to 2,340 kilos per lactation at 7.7% na fat. Hindi lamang malaki ang Jafarabadi, kundi matapang. Ang lahing ito ang patunay na ang lakas at tapang ng Indian Buffalo ay hindi basta-basta. Number 2. Mura. Ito marahil ang pinakasikat na river buffalo sa buong mundo. Ito'y kilala bilang black gold ng India dahil sa mataas na gatas at katatagan. Ang average weight nila ay around 750 kilos to 800. Kilala rin ito sa pangalang Delhi, Kundi at Kali. Karaniwan itong may jet black na may puti sa buntot at mukha. Ang pinaka-importanting katangian nito ay ang mahigpit na pagkakakulot ng sungay, kung saan hinango ang pangalang Mura na nangangahulugang spiral. Massive ang katawan, mahaba ang leg at ulo. Isa ito sa pinaka mahusay na gatasan. 1,500 to 2,500 kilos ang karaniwang milk yield sa bawat lactation at may 7% na butter fat. Sa high-tech na dairy farm sa buong mundo, ang Mura ang reyna. Mula sa Asia hanggang Brazil, ito ang pinipili para pagpapataas ng gatas at pagbuti ng mga lokal na lahi. And at number 1, Khuzestani or Iraqi. Ito ang nangunguna sa ating listahan bilang pinakamalaking domestic buffalo. Ayon sa Buffalopedia, ang lalaking Khuzestani ay may taas na 148 cm at timbang na humigit kumulang 800 kilos. Hay, maikli ang sungay nito at umaangat pataas na parang singsing sa dulo. Isang kakaibang anyo na nagbibigay dito ng matikas na itsura. Matatagpuan sa rehiyon ng Khuzestan at Lorestan sa Iran at sa peri-urban na lugar ng Baghdad at Mosul sa Iraq. Karaniwang pinapalabas sa bukid buong taon. Pinapakain ng damo, mga tira ng tubo at mga aquatic plants. Ang mga lalaking Khuzestani ay hazardous at agresibo kaya madalas na kinakastra kapag ginagamit sa bukid. Ang mga babae naman ay sensitive sa mga hindi kilalang tao at nababawasan ng gatas kapag ibang naggagatas sa kanila. Bagamat mas kilala ang lalaki, nagpo-produce sila ng 1,300 to 1,400 na gatas na may 6.6% fat sa loob ng 200 to 270 days. Ang laki at kakaibang sungay ng Khuzestani ang dahilan kung bakit ito ang nangungunang lahi sa bigat. Likas na malakas at matapang, itong tunay na higante ng mundo ng buffalo. At yan ang pinakamalalaki at pinakamabibigat na buffalo sa buong mundo. Kasama na naman ang Pilipinas. O ano, kayo, ano na nakita nyo sa listahan natin? Comment nyo na. At kung nagustuhan yung ating video for today, please comment more! At syempre huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto. Hihihi! The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!